Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Oy, sa mga gusto ho magpa-feature ho ng kanila po mga lugar, mga tao, no? Tao, lugar, at mga Restaurants, kaganapan. mga People, events. places, events. Yun. Yan. People's, places, and events. Pwede ho dito sa Kilos Pronto. Walang bayad. Libre. Sisikat pa kayo. All you have to do, ipadala nyo lang ho kung saan kayo, tapos magpapadala na tayo ng ating mga segment producers para shoot, para sa inyong, for your own welfare. Kung tawagin. Okay, ngayon, ang ating pong tampok ngayong araw na ito, kilalang kilala ho ninyo ito. Isa Sino to? pong artist ito, magaling to. Yung mga talento ho niya, ipapakita, at syempre yung kanyang pong obra. Ito po, panoorin natin. Clear optical glass, crystal, bronze with glass. Mga obra ng award-winning Philippine artist na si Ramon Orlina. Lahat ng kanyang obra matatagpuan sa Museo Orlina sa Tagaytay City. Welcome to Museo Orlina. Pagpasok mo pa lamang sa museo, bubungad na sa iyo ang iba't ibang estilo at disenyo ng mga glass artworks. May pamaypay, jewelries, animal-inspired. At syempre, ang isa sa dinarayong tourist spot sa norte, ang Rice Terraces. Pagmamahal sa sining ang naging inspirasyon ni Orlina, kaya't world-class lahat ng kanyang obra. Nung nakita nga nung Australian critic, nagulat siya kasi in 1976, very few glass sculptures ang ganito kalaki all over the world. Ito ay isa sa pinakaunang malaking trabaho na nakita niya sa buong mundo worldwide. At ang sikreto sa paggawa ng kanyang mga artworks na tinatawag na cold process. Doon ko na pag-aralan by myself kung paano kakating, i-grind, i-smooth, ipapalis. Lahat yun na-develop ko all throughout the year. Inilibot ni Orlina ang KP team sa lahat ng palapag ng museo. Bawat palapag, ipinangalan ni Orlina sa kanyang mga anak. Makikita rin sa pambihirang glass artwork na tinawag niyang Pilita, ang 2011 UST's Quattro Mondial at Virgen Maria artworks. Nakita mo isang babae doon na nakatingin kahit saan ka pumunta, tumitingin sa'yo. Kaliwa o kumanang ka, nakatingin sa'yo. Pag lumuhod ka, ngingiti sa'yo. Yung ningning ko is mga breasts. Actually, inspired yun ng panganak ng aking second child. Pero, hindi yun nakikita nila na mayroong sexual undertones. Kasi, parang mother and child theme eh. Sa likurang bahagi ng museo, makikita naman ang garden sculpture. Talagang mapapawaw ka sa malupit na konsepto at ideya sa loob at labas ng Museo Orlina. Yan ang gawa at tatak Pinoy. Mabisita ngayon, Lex. Baka marami ako na-ispatan kanina. Ang gusto ko kanina yung bubog. Nasabi mo, bakit ganyan? Parang stalactites, no? Oo, ang ganda eh. Mahal siguro yun. Ay, Discount. Ikaw ba naman, Lex, kumikita ka ng 7 figures eh. Di ba? Easy. Oh, 8 figures pa nga eh.